Sigurado akong balita na ito sa inyo. Mainit na naman ang pangalan ni Cassandra Ong, at hindi ito maganda. Si Catherine Cassandra Lee Ong, isang malaking tao sa Whirlwind Corporation, ay muling nagiging laman ng balita. Sa pagdalo sa komite ng Kamara de Representantes, paulit-ulit na tumanggi si Ong na magbigay ng testimonya tungkol sa isang controversial na Philippine offshore gaming operator, kilala rin bilang Pogo Hub, sa Porac, Pampanga. Nagtanong ng mga mahihirap na katanungan ang mga mambabatas, ngunit nanatiling tahimik si Ong, iginiit ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Dahil dito, hiniling ni Manila's 6th District Rep. Bienvenido Abante na i-hold si Ong in contempt, at hindi lang siya nag-iisa. Sinang-ayunan siya ni Antipolo 2nd District Rep. Romeo Acop, at itinulak ang pagkakulong sa kanya. Sa kabila ng mga pakiusap ng ibang mga mambabatas na ipaliwanag ni Ong ang kanyang mga aksyon, nanatili siyang walang imik. Bilang resulta, nagpasya ang komite na ikulong si Ong sa Correctional Institute for Women hanggang sa maihanda ang isang formal na ulat. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng bigat ng kanyang pagtangging makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit bakit ganito kahigpit ang pagsisiyasat? Si Ong ay may hawak na malaking 58% stake sa Whirlwind, ang kumpanyang nagpaupa ng lupa sa Lucky South 99, ang Pogo Hub na pinag-uusapan. Bagamat doon lang umano natatapos ang kanyang kinalaman, ilang mambabatas ang naghihinala ng mas malalim na koneksyon sa Lucky South 99. Ang kanilang mga hinala ay lalong pinagtibay ng mga testimonya mula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Ang investigasyon na ito ay naging mas apurado matapos ang isang raid sa Porac Pogo Hub noong Hunyo 4, kung saan nailigtas ang 186 na Pilipino at dayuhang manggagawa na umano'y sangkot sa human trafficking. Ang posibleng koneksyon ni Ong sa illegal na aktibidad na ito ay isang malaking pag-aalala para sa mga mambabatas. Ang pagdinig na ito ay isa lamang sa mga pinakabagong kabanata sa isang patuloy na kuwento. Si Ong ay dating nakulong noong Agosto 23, kasama si Sheila Guo, ang kapatid ng isang sinibak na alkalde, matapos silang parehong i-deport mula sa Indonesia. Determinado pa rin ang Kamara na ilantad ang buong katotohanan sa likod ng pagkakasangkot ni Ong sa mga nakababahalang aktibidad na ito at mabigyan ng hustisya ang mga naapektuhan. Manatiling nakaantabay sa pag-usad ng kuwentong ito.